Gaano nga ba kahalaga na naiintindihan natin ang usapin ng mental health? Nagbabalik ang ating counseling dito lamang sa Bantay OCW hatid ng Inquirer.net. Ako po si Susan K. Bantay OCW. Yeah, yeah. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Bakit nga ba kailangang maintindihan natin ang issue ng mental health? Nagbabalik syempre pa si Dr. Romel Agbayani, ang ating professor at resident psychologist ng Bantay OCW Foundation. Dr. Romel, welcome back. Thank you, Susan K. It's nice to be back. Oo nga, bakit kailangan maintindihan namin yung kahalagahan, importance nitong mental health, Dr. Romel? Napakalaga ito dahil kung walang mental health ay walang health in general, no? Oo, dahil tandaan natin na ang utak, no? Yung kaisipan natin ay siya ang responsable sa lahat ng ating paggawi, sa ating mga decision making, sa ating awareness na tayo ay madumi, na hindi tayo nag-toothbrush ng ilang araw. Ang utak ang may responsibility diyan para maging aware ka, no? Ngayon, kung ang isang tao ay hindi mentally fit, no, merong something to be corrected sa estado ng kanyang isip, ay di apektado yung kanyang physical na kalusugan. Ganun kahalaga ang mental health. Kaya So ito ang magdadala sa buong pagkatao natin, sa buong kalusugan, sa buong katawan natin. Tama. Oo. Ito ay hindi inseparable, no? Hindi ito pwedeng paghiwalayin ang mental health sa ating physical health, no? O anong mga halimbawa diyan, Doctor? Okay, ang halimbawa, di balikan natin yung taong may depression, no? Okay. Ang isa sa mga simptoma ng isang taong may depression ay yung kanyang cognitive functioning, no, yung ay hindi umaayos na gumana yung kaniyang kakayahang mag-isip. So imagine mo yung tao, no, na hindi niya yung kaniyang decision making na ito ay isinasagawa ng cognitive part ay hindi siya maging aware na hindi na nga siya naligo ng ilang araw. So, sino ba ang nagdidikta, no? Nagpapa-aware, nagpapabatid, no? Sa atin na tayo ay hindi na naligo, may amoy na tayo, kundi yung ating kaisipan, yung ating utak, no? Pwede bang in denial? Pwede bang hindi niya iniisip yun? Well, kung hindi niya iniisip, May problema may talaga sa problema mental na nga. health. Yun na nga yung punto natin. Susan K, di ba? Ibang tao ang pwede magsabi sa kanya noon. Tama, Yung oo. nag-oobserba sa kanya. Kasi hindi masasabi ng isa na nagde-depression siya, hindi ba? Tama. Oo. Pero syempre, maraming kaso na ang taong mismo ay aware naman siya na siya ay nag-social withdrawal na. Okay. Kagaya, yung isa pang simptoma ng may depression, sabi natin, ay yung nabumukmuk na lang, no? Wala na siyang gana na gawin yung mga dapat niyang gawin. Ultimo nga, yung kaniyang physical hygiene ay apektado na. Pwede bang isang sign din ng symptom niyan yung binablock na niya yung mga friends niya, hindi na siya nakikipag-usap, pwedeng ganon? Pwede naman yun na iyan ay manifestation ng kanyang social withdrawal, no? Oo, social withdrawal online. Okay. Oo, pwede yon, no? Pero siyempre, hindi lahat naman ay ang dahilan. Gusto lang niyang ma-protect din yung kanyang mental health, no? Okay. Oo, kasi there's toxicity, right, in the online world, no? Pero kapag significantly ay wala na siyang social interaction both online and in person, and that's something to consider as well, no? Na makita na there's something wrong going on, no? So ganito Sa mental kahalaga itong ginagawa natin, Dr. Agbayani, na
ngayong, sabi natin, nasa katinoan pa tayo ng kaisipan, pwedeng dumating yung punto na marirealize natin, oy, napanood ko yan kay Dr. Agbayani, mukhang dumadana siya doon sa state na yon. Tama. Pwede. oo. Kaya itong information dissemination, itong ating effort to Kay na pag-usapan, paingayin, no, ang kahalagahan ng mental health ay nakakatulong naman, no? Sa katunayan, sabi nga natin sa ilang taon nating pag-uusap, may mga viewers tayo, no? May viewers tayo na nakikipag-ugnayan sa akin mismo personally kung paano magpakonsulta. Kaya napakahalaga. And itong mismong programa natin sa Bantay OCW, remember yung isang OFW natin sa Saudi, isang lalaki ito na nawalan ng nangganang mabuhay. Nung nakita mo siya, long hair na. Naalala ko, isa sa pinayo mo sa kanya, magpagupit ka nga. O, di ba? And then nag-usap talaga kayo ng matagal at paano mong pinayuhan o ginamot itong ating OFW. So, kami mismo dito sa Bantay OCW, kaya sinasabi namin, resident psychologist ka namin, Doctor. Salamat sa pagkakataon na marami tayong nare-reach, no, dahil sa programang ito. At isa man ito sa mga oath, no, isa sa mga vow na ating sinumpaan nung tayo nakakuha ng lisensya, no, na mag-practice at wala itong tigil hanggat may pagkakataon, no, na mapaingay, no, mapag-usapan lalo ang kahalagahan ng mental health. Lalo, no, sa ating kultura na pilit nating isinasantabi. It's still a taboo, no, to talk about mental health sa ating bansa. Na sana maabot natin yung panahon na pag sinabing ako'y magpapa-check up sa psychologist ay parang kasing dalas na lang na ay ako'y magpapa-check up sa dentist kasi meron akong ipabunot, no. Sana dumating yung punto na ganun natin kadalas na sabihin na wala nang ikinakahiya. So, pwedeng magkaroon ng regular appointment sa psychologist para alamin o lagi kaming updated kung Tama. talagang tama pa, okay pa ang aming mental na Tama kalusugan, yan, Doc? Susan Kay. Tama. Kung paano meron tayong annual check-up, Susan Kay, hindi ba? Napapunta sa doktor na kahit wala naman tayong specific naramdaman, di ba meron tayong regular check-up, that's the word, no? Regular check-up or annual check-up para ma-check lang. Why not do that as well in mental health, no? Yes, yes. Again, there's nothing wrong, to consult a mental health professional kasi kahit wala tayo sanity or insanity, no? Kahit wala tayong naramdaman, angkop lang, dapat lang na tayo magpa-check. Lahat tayo, no? Kami mismo mga mental health professional ay nagpapa-check up din, no? Kailangan natin lahat kasi walang immune sa atin na makaranas ng mental health issue. In the same way na yung physical illness ay sino ba sa atin ang immune na hindi magkaroon ng physical na sakit? Kaya magaling nga dahil lagi ninyong sinasabi na parang inuubo lang kami o nilalagnat. Ganyan din yung usapin ng Ganyan mental din, health. oo. May pinipili bang edad yan? Ang bata ba pwedeng maligtas na sa issue ng mental health? Walang pinipiling edad, Susan Oh, Kay, Oo, mayroong mga bata, no, na pwede nang makaranas ng depression. Pero pagdating sa ratio between male and female, no, mas maraming tsansa sa babae na makadevelop ng depression, no? Because more on the physiology and hormones ng babae. No, so imagine mo yung babae na magka-undergo ng pre-menstruation. No, oo. Magsimula nung siya ay magkaroon ng menstruation cycle. Yan, isa yan sa mga fertile ground, no? Bukod pa Nawala sa sa babae. lahat ng problema absorber ata yung babae. Siya nag-absorb lahat Oo, tama rin naman yun. Ang lalaki, absorber din ng mga problema, pero more on the physiology ng babae. Kasi, alimbawa, yung pagkaroon nga ng menstruation cycle, Yes, oo. it's something to do with the hormones. Same thing pagkapag nanganak ito, nabuntis, Oo nga. nanganak. After manganak, prone na naman siya. Oo. Because these are hormones. Yes. Tapos darating tayo doon sa menopausal syndrome, May which mga is PMS hormonal na again. yan, oo. Yan. So nakikita mo na ang babae ay sadyang nailagay sa lugar na yan na mas marami siyang pagkakataon or chances na makadevelop ng mga psychological disorders, specifically depression. So, dapat kami mga babae conscious talaga na magkaroon na tayo ng regular check-up, di ba? Tama. Sa ating mga mental health professionals. Oo.
kung paanong kayo ay nag-check up sa inyong mga OB-gynecologist. That's true. Oo. Pero Susan Kay, it's easier said than done. No? Kasi ang mental health issue sa Philippines dahil hindi pa pinag-uusapan, kaya yung accessibility at yung affordability ay yun yung challenging. No, ang iba may financially able pero they just don't know where to go. Yes. Okay? Pero di mas lalo yung problema na alam ang pupuntahan pero hindi siya financially able. Well, that's the status of our country for now. Wala bang mga libre muna ngayon? Meron namang libre sa mga, mga government, government oo. offices pero yung linya, Oo. yung pila rather, no? Mahaba. Mahaba. Oo, mahabang appointment yan. Tama. Well, alam ko, Dr. Agbayani, meron ka ring klinika, may kinalaman dito. Pwede bang sabihin mo sa ating mga kababayan at nang maimbitahan mo na makipagkita sa iyo? Tama. Ang aming psychological clinic or Life Map, no? Life Map Psychological Clinic ay nasa timog area ng Quezon City. Meron po tayong consultation na ginaganap both online or in-person. Meron tayong assessment na ginagawa. Pwede ring online or in-person yan. Just, feel free to reach out, no, to me through my social contacts. Yes. And once again, bakit importante na maintindihan namin ang may kinalaman sa mental health? Go ahead, Doctor. Napakalaga na maunawaan natin ang kahalagahan, no, ng mental health dahil ito ang parang susi para sa pangkalahatan na kalusugan or well-being natin. No? Kapag malusog ang ating isip, ibig sabihin niyan ay malusog din yung ating physical na katawan at yung ating emosyon. Thank you very much, Doctor. Ano man ang edad ng tao, lalo na sa ating mga kababaihan, napakahalaga po na tayo ay kumukonsulta sa mga healthcare professionals may kinalaman sa mental health issues. Ito po ang inyong counseling, hatid ng Bantay OCW Foundation para po sa Inquirer.net. Ako po si Susan K.